Tinaguri ang Pueblo Amante de Maria o bayang sumisinta kay Maria ang bansang Pilipinas. Tunay na mapalad tayong mga Pilipino dahil ang prinsipal na pintakasi o tagapangalaga natin ay walang iba kundi ang ating mahal na ina sa kanyang titulo bilang Birhen ng Immaculada Concepcion. Ngunit alam niyo ba na mayroong ikalawang patron ng Pilipinas? Isa ring babae at birhen o dalaga tulad ni Maria. Sino nga ba si Santa Rosa ng Lima at ano-anong mga aral ang matututunan natin sa kanya sa ating buhay pananampalataya? Mula po dito sa St. Rose of Lima Parish, Pasig City, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Kabanalang Kasimbango ng Rosas. Si Isabel Flores Oliva o kilala bilang Santa Rosa ng Lima, Peru, ang kauna-unahang hinirang na santa ng simbahan mula sa tinatawag na New World o ang mga bansang natuklasan ng mga Europyong naglayag mula sa Old World o Europa. Patrona si Santa Rosa ng mga mananahi, hardinero, mga taong kinukutya o di maunawaan dahil sa kanilang debosyon at sa pag-aayos ng mga away pampamilya. Isinilang si Isabel noong ika-20 ng Abril taong 1586 sa Lima, Peru. Mula siya sa isang marangal na pamilya. Anak siya ni na Gaspar Flores at Maria de Oliva y Herrera. Bata pa lamang si Isabel ay bansag na sa kanya ay Rosa dahil namumukadkad ang kanyang ganda. Sa lahat ng pagsubok at hamon sa buhay, kasama ni Santa Rosa ang Panginoon, kaya hindi ito pinanghinaan ng loob at ito ang kanyang naging inspirasyon. Masunurin at masipag na anak si Santa Rosa. Naulila siya sa ina at ang kanyang ama ay nag-asawa ng iba. Kahit na malupit ang pangalawang ina, naging masunurin pa rin siya. Pinag-ibayo ang kanyang pag-aaral, pananalangin at mga gawaing pantahanan. Upang maibsan ang kahirapang dinaranas ng pamilya, pumasok siyang hardinera at utusan sa isang mayamang pamilya. Mahusay din siyang magburda. Lumalim ang pananampalataya ni Santa Rosa sa kabila ng lahat ng pagsubok sa buhay. Ninais niyang ihandog ang sarili sa Panginoon, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang pamilya sa pagpasok sa buhay relihiyosa. Naging kasapi siya ng Third Order ng mga Dominikano. Kahit na nakasuot madre si Santa Rosa, hindi siya isang ganap na madre o mula sa Second Order, kundi isang ordinaryong Kristiyano na namuhay sa piling ng kanyang pamilya at gumanap ng karaniwang tungkulin sa kanyang kapaligiran bilang isang mabuting Katoliko. Tinanggap niya ang kasuotan ng isang madring Dominikano dahil iyon ang usong gawi noong panahon niya. Sa loob ng isang hermitage sa kanilang hardin, ginugol ni Santa Rosa ang kanyang buhay sa seryosong panalangin, mga matitinding sakripisyo ng kaluluwa at katawan, at pagtulong sa mga mahihirap. Pinagkalooban siya ng Diyos ng mga visions o pangitain at iba pang mga espiritual na kaloob. Nakaranas din siya ng maraming atake ng demonyo at mga tukso sa buhay. Makikita sa mga larawan na laging yakap-yakap ni Santa Rosa ang sanggol na si Jesus. Kabilang sa kanyang mga pangitain ay ang pagpapakita sa kanya ni Jesus bilang isang bata. Sa tulong ng banal na sanggol, sinasabi na natutong magbasa at magsulat si Santa Rosa at nakagawa siya ng mga himala ng pagpapagaling sa mga may sakit. Sa paglipas ng panahon, si Santa Rosa ay iginupo sa banig ng karamdaman at patuloy na nanampalataya sa Diyos at kanyang sinabi, Panginoon, dagdagan mo ang aking paghihirap. Kasabay nito'y dagdagan mo ang iyong pagmamahal sa aking puso.
Namatay si Santa Rosa noong ika-24 ng Agosto taong 1617 sa edad na 31. Sa oras ng kanyang pagpanaw, maraming milagro ang naganap sa Lima, Peru, kaya't dumagsa ang tao sa kanyang burol, dahilan upang di agad siya inilibing upang pagbigyan ang nagnanais makakita sa espesyal na dalagang ito sa paningin ng Panginoon. Naging santa siya sa ilalim ng dating Santo Papa na si Pope Clement X noong ika-12 ng Abril taong 1671. At siya rin nagdeklara sa santa bilang patrona ng kontinente ng Amerika, ng West Indies at maging ng bansang Pilipinas. Matatandaan na noon ay minsang itinuring na bahagi ng Amerikas ang Pilipinas. Kaya naman si Santa Rosa ay dineklara bilang secondary patroness ng bansa. Halina't manalangin tayo sa Diyos sa pamimintakasi ni Santa Rosa. O maluwalhating Santa Rosa, masamyong bulaklak ng Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kabanalan sa gitna ng mga tinik at tawag nitong mundo, ay hinalina mo ang mga tao na pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan, magpakababa at maging masunurin sa mga utos ng iyong mahal na esposo at magtiis ng lahat ng bagabag alang-alang sa pag-ibig ng Diyos at kaligtasan ng mga kaluluwa. Makapangyarihan at mawaing patrona ng Pilipinas, takbuhan ka ng aming mga pangangailangan at lunas ka ng aming mga karamdaman. Isinasamo namin sa pamamagitan ng iyong mga biyaya at matayog na kabanalang kaloob sa iyo ng mahal na sanggol na si Jesus, na kami ay iyong paginhawain at aliwin sa karalitaan at paghihikahos ng aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo kami sa ilalim ng iyong pag-aaruga at kami ay tulungan sa pagtatamo ng kalinisan ng puso, pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, pagtitiis ng hirap at sakit, at pananatili sa kabanalan. Masikap nawa naming tupdin ang mga utos ng Diyos at ng Inang Santa Iglesia, pagdedebosyon ng Santa Rosario at malimit na pagtanggap sa kamahal-mahalang sakramento ng altar. Marapatin mo ding ipagkaloob ang mga hinihiling namin sa kamalmahalang puso ng iyong minamahal na esposo at kalinis-linisang puso ni Maria, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Siya nawa. Santa Rosa de Lima, ipanalangin mo kami. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.